Alam po ninyo mga kaibigan, yung Duterte administration at ngayong Marcos administration. Ngayon lang po nangyari itong grabing away na ito. At ngayon din lang po nangyari na nagkabulgaran ang matinding korupsyon sa ating pamahalaan. Noong araw po hindi naman ganito eh. Pero bakit po tumindi ang sitwasyon ng ating bansa? Noong panahon ni Duterte, matapang yung kanyang liderato. Sumobra yung kanyang tapang. Pero ang tingin ko wala rin sa lugar. Kaya siya nakasuhan dahil marami naging biktima ng karapatang pantao na ngayon ay kanyang kinakaharap before International Criminal Court. Kaya nasabi kong sumobra yung tapang. Kasi yung paglabag sa karapatang pantao, yan po'y mahigpit na ipinagbabawal sa ating mga batas at sa buong mundo. Kaya yung tapang niya, napakinabangan ng iba, pero napahamak ang sibilyan o yung ibang grupo tulad ng mga mahirap na naging biktima. Yun ang Duterte administration. Sobra ang tapang pero wala sa lugar. Ito namang Marcos administration, sobra rin ang bait. Sobra naman ang bait. Wala rin sa lugar. Iniinsulto na, pinipersonal na, mabait pa. Ang daming nangyayari sa ating bansa na dapat ay dinidisiplina, pero dahil may kabaitan, ang gobyernong ito hindi gumagalaw. Kasi ganito, sa akin pong personal na observation at opinion, ayun naman ang laman ng ating laging topic, opinion, base sa nangyayari. Ang mga Pilipino, mahirap talagang pamunuan. Maging matapang ka, sigurado may masasagasaan ka. Magpakabait ka, sigurado aabusuhin ka. Maging aral ito sa susunod na mga gusto maging pangulo ng ating bansa. Itong Duterte administration at Marcos administration, kahit papaano, yan ang nakikita kong magiging aral natin. Yung tapang at sobrang bait, hindi pala pwede sa ating bansa. Hindi pala pwede sa mga Pilipino. Iyan ang aking observation. Ang kailangan ay pagsamahan yan. May tapang sa pagpapatupad ng batas sa tamang pamaraan. Mabait sa tama ring pamamaraan, hindi sa lahat ng bagay. Yun ang kailangan natin maging pangulo. May tapang ipatupad ang batas laban sa lahat. Hindi pwedeng ang tapang ng batas ay sa mga kaaway lang at mahihirap lang. Ang mga kaibigan at kakampi, hindi naramdaman ang tapang ng batas at liderato ng ating bansa. Ngayon, sobrang bait ng gobyerno, inabuso ng marami. Kung sino-sino umaabuso, pati mga taga-gobyerno umabuso, kaya matindi ang korupsyon. Okay? So, kailangan naging matapang pero hindi. Wala na tayong aasahan na maging matapang itong Marcos administration, 2 taon na lang eh. Hindi nga nagawa niyang 4 na taon ang tapang na kailangan natin eh. Eh di yung 2 taon natin tira, hindi na. Pagdating nga po ng 2028 yan, January pa lang. O baka last quarter ng 2027, lindak president na yan, hindi na susundin niya. Kasi presidential election is coming. Hindi na matatagal yan. Maniwala kayo. Yun naman Duterte administration, hindi naman pwedeng pamarisan na gano'n ang style. Puro tapang, hindi pwede. Dito sa ang ugali ng mga Pilipino, sa aking personal at opinion, observation, hindi makukuha sa matapang na liderato at hindi rin makukuha sa sobrang bait na liderato. Kailangan mapagsama yan, maging balanse. Yan ang ating paghuhugutan kung sino ating dapat na maging ilagay na susunod na pangulo ng ating bansa. Dahil palala ng palala ang kahirapan dahil sa pang-abuso. Palala ang sitwasyon. Napapag-iwanan tayo ng mga bansang kapitbahay natin. Kung tutuusin, hindi tayo mahirap. Pero naghihirap tayo dahil sa mga posibleng may pagkukulang at meron tayong pagkakamali sa paglalagay ng karapat-dapat na maging pangulo ng ating bansa. Maraming negosyo, dapat maraming trabaho. Maraming
mga lugar sa ating bansa ang kulang sa aruga at development. Dahil baka mali ang programa, mali ang paghahanda. Yan ho yung aking nakikita. So dahil dyan, tayo ay may pag-asa pa rin. Nanggaling tayo sa matapang na liderato, tayo ay kasalukuyang nasa mabait na liderato, so may pag-asa pa tayo. Balansihin natin ang lahat ng ito sa pagpili ng karapat-dapat sa susunod. Maghanap tayo ng walang bahid ng korupsyon. Maghanap tayo ng may sapat na kakayanan, lokal, pang-national, pang-international ang personalidad na pwede nating iharap sa lahat ng malalaki at malalakas na bansa at malalakas na leader sa buong mundo. Yan ang kailangan natin. At abot niya, kaya niyang arukin ang lalim ng kahirapan at pangailangan ng masang Pilipino. So pang-masa, pang-elitista, pang-international, pang-totoong Pilipino ang kailangan natin. Tama na ang tapang, tama na ang bait. Naghirap tayo, mga Pilipino. Sa totoo lang, real talk lang tayo. Dahil kung meron silang malasakit, meron din tayong malasakit. Kung ang kailang malasakit, dahil yun ang kailang pinakikinabangan, hindi tayo sasama doon. Ako ay may malasakit sa bansa, kaya kinukumpara ko base sa nakaraan. Huwag natin pag-usapan yung mga nakaraan pa, talaga marami rin kalokohan doon. Ito kasing itong dating gobyerno at kasalukuyang gobyerno, ito yung pwedeng halimbawa. Kasi mga Pilipino umasa kay Duterte noong panahon yun, maayos ang ating bansa. Hindi rin naman nangyari lahat. Sa kasalukuyang gobyerno, umasa rin. Dahil akala nila't maibalik ang Marcos sa kapangyarihan, makakabawi ang mga Marcos, maayos na mga Marcos ang problema. Pero hindi. Hindi pala bagay ang kabaitan. Kailangan talaga mayroong political will. Dapat ang gobyerno kinatatakutan dahil sa tapang ng batas at implementation at paghawak ng gobyerno. Hindi pwede yung ang batas namimili, ang tapang ay namimili, ang kabaitan ay inabuso. So wala talaga. Totally hindi na kailangan natin sa aking opinion at observation. Marami tayong mapipili na pwedeng pagkunan natin ng totoo, may prinsipyo, may tapang, may talino, at meron ding kabaitan, pero nasa lugar. Pasintabi na sa mga Marcos loyalists. Itong si Pangulong Marcos, ang kanyang kabaitan sa nakalipas na 4 na taon, inabuso ng mga tao niya, inabuso ng mamamayan. Kaya hanggang 2028, ganyan na lang ang mangyayari. Mahirapan na makabawi yan. Kung paraging ganyan na lang o ganyan lang ang style. Kulang eh. Yung nakaraang gobyerno, sumobra. Itong kasalukuyang gobyerno, may pagkukulang. Ang taong bayan ang latay sa kanilang mga ginagawa.